dito. Bali, tricolor siya. Bubuksan ko, hanggang dito na lang po yung video natin. Nga po pala nito, yung renovation na ginawa namin dito ay hiwalay po yung labor. Kita-kita na lang po. Mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Naalala nyo ba, meron po tayong project dito sa phase 3 na second project natin taon 2024. Meron po siyang 64 square meter lot area and 42 square meter na floor area. Isa po itong Angeli model na meron po rito sa Lumina Homes. Meron po itong isang CR sa second floor, isang TNB sa first floor, may living space, kitchen space, dining, yan, TV console and bar counter. At meron din po siyang 2 bedroom partition with hallway dito sa second floor. Sa mga naghahanap po ng ganitong klaseng setup, baka para po sa inyo ang video na to. Ayan mga karos, tapusin nyo. Huwag nyo po kalimutan i-like at i-share yung video after nyo pong mapanood. Kasi natitiyak ko, matatapos ang video na to na kayo ay nakangiti. Kaya ito mga karos, wag na po natin patagalin. Ito nga po pala yung finish outcome na natapos nating project dito. Mahigit 1 million po ang unit cost ng renovation nito. Kaya baka magustuhan nyo. So paano? Enjoy watching po. Tara, let's go. Okay mga karos, nandito na po tayo. Lumina Homes Tansa Phase 3. So ito yung naging project natin. Meron nga po palang 64 square meter lot area to and 42 square meter floor area. Ayan, bago tayo mag-start, ayan, maraming salamat kay Sir June, sa tito ni client at saka kay client owner, kay ma'am. Ayan, maraming salamat. Actually, hindi pa po kami nagkikita talaga ni ma'am personal. Pero simula nung inumpisahan namin to hanggang ngayon, bali sa messenger lang po kami nag-uusap. Kaya ito, maraming salamat po sa tiwala sa buong tropa ma'am at saka also sa akin, tsaka kay misis. Ayan, bago tayo mag-start mga ka-row house, meron nga po pala tong fence area. Tapos syempre may bubong sa harapan. Tapos pwede po siyang mag-park or mag-garahe dito sa loob ng e-bike or ng motor. Pero sasakyan, hindi na po kaya. So sa sasakyan, dito na lang po talaga tayo. Kasi itong mga ganitong klaseng unit na Angeli rito, hindi naman po nakapropose para po sa carport. Tapos meron po siyang CR sa taas, may TNB sa baba, may living area, may kitchen area. Ayan, may bar counter, dalawang 2 bedroom sa second floor. Ayan, tapos syempre may TV console din. Alright, umpisa na tayo. Ito yung aming fence na ginawa rito. So meron siyang 5 poste. So 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, na poste. Tapos ang pinaka motif color na ginawa namin dito ay may pagka wooden earth color. Mapapansin nyo sa tiles pa lang sa poste, combination na po ng kulay ni Lumina. So may beige, may maroon. Ayan, may wood look. Tapos gumamit po kami rito ng ilaw. So ilaw na ginamit namin dito is sa dual. So yung lamppost namin is up and down. Meron po siyang LED light na daylight at saka warm white. Tapos sa cladding, deco stone. Kaya po makintab yan dahil pinahiram po natin yan ng solvent sealer. Ayan. Tapos sa framing naman po mga ka-row house is QDE black. Pati yung mga poste. Yan, tsaka yung mga sinepa. QDE black. Pati yung downspout namin, QDE black na lang. Ayan. Tapos ito is double mustard. Yung kulay po nito, 1x3. Ayan, kaya ito yung kinalabasan ng aming combination color. At syempre dito po sa wall, sa existing wall, dito sa outside wall, niretouch po namin lahat yan. Bali nirepaint po namin. Ginamit namin dyan is yung maroon, doon sa sandblast ng cladding. Yung sa dulo, binuhay lang po namin yan. So meron din po doon. Tapos sa combination ng latex paint, yan, binuhay po namin lahat ng color. So kung ano yung kulay dun sa taas, ganoon na rin po rito sa baba. Sa mga poste, sa sidings nya, yan, ganoon na rin po. Tsaka sa pinaka naging cladding natin, pasumano, yan, ganun na rin. Dito naman po sa kisame, dito sa ating fence area, isa yung tinatawag na spandrel. So wood look din po yung ginamit namin. Ito nga po pala naging trabaho po namin dito, repair and maintenance and retouching paint dun sa ating bubong, kasama na yon. At saka yung mga flashing nya kasama na rin yung eaves. Tapos dun sa taas, makikita nyo, hindi ko lang muna binuksan yung ilaw. Meron po yan nakapalibot na surface type na LED light. So napakaganda po niya kapag nabuksan po natin mamayang gabi. Then yung pinaka final touch po ng pintura nitong outside wall, pati rito po sa baba, lahat po yan ay naka-acrylic emulsion. Kaya medyo makintab. Then ang kagandahan din po nun, tatagal po yung buhay ng paint.
Dito nagpalagay po din si ma'am ng house number, then mailbox. Ayan, meron tayong dalawang downspout dito, meron din dito sa gilid. Ito nga po palang pader po natin dito ay gawa po sa CHB. So CHB laying kasama po rin sa fence, then sa mga extension. Disingkong hollow blocks yung ginamit natin. And then yung ating extension, ang structural nito is slab. Ayan, naka-slab yan. Naka-propose na po yan for second floor. Bali, iniwan na po namin yung mga ano rito, yung mga 16mm na bakal. So hindi na po yan pinaputol ni ma'am. Dito gumamit din kami ng maroon dito sa poste na to, para meron po siyang divider. So hindi po nag-continue dito yung beige na kulay papunta po rito. So may divider. Then ginamitan po namin ng iba't ibang klase ng materialis itong wall dito para matibay po at hindi mag-absorb yung tubig ulan dun sa loob. So naka-Acrytex primer lahat po ito. Yan, naka-Acrytex primer po to. Tapos naka-masilya, then naka-pintura ng top coat, then acrylic emulsion. Yan, may makikita po tayong downspout din dito. Yan, ang galing naman po dito sa slab floor sa taas. Tapos yung tatlong ventilation po na yan ay para po sa exhaust fan sa kusina, exhaust fan sa CR, at saka yung rain hood. Yan, nandyan po siya para maganda tingnan yung bahay. Pasok tayo. Double gate. Ayan, double gate po siya. Pwedeng buksan din to kapag meron tayong malaking ipapasok. Then sa entrance, meron tayong floor drainage. Tapos dito sa floor area, gray na tiles yung ginamit namin, matte. Tapos 40 by 40. Yan, para maganda po siya tingnan. Buhay na buhay po yung floor. Yan yung ating span drill. Ginamitan nga po pala namin ng tricolor po ng mga pin light po to. Ito muna, bali warm white. Mamayang gabi, switch natin yan para mas maganda tingnan. Sa span drill natin, may ventilation din po siya. Yan, medyo malawak na. Itong platform ng area na to, medyo naka-elevate po siya. Yan, in-elevate namin ng konti. Hindi na namin po pinantay dito. Kasi itong corner area, may opportunity for laundry. Pero depende kay ma'am, pwede naman po siya dun sa kabila or pwede rin dito. Yan, may abang na ng water connectivity para sa automatic washing machine. Saksakan, may floor drain. Yan, naglagay po kami ng narito, bintana sa gilid. Always naman kapag may corner area, naglalagay tayo ng bintana. Then naka window grills po siya. Then yung mga ginamit na bintana dyan ay sliding door. Bali sa corner area, meron din po tayong screen door dito. Tapos solid wood. Then naka natural varnish po yung paint nito. Yan. Ganda. Kamaya na tayo pumasok dito muna. Yan, CCTV camera, meron niya rin po pala. Ito, tsaka doon sa kabila. Yan, nagpakabit si ma'am. Yan, may access na mga saksakan dyan. Yan, may CCTV dito. Tapos nagpakabit po si client owner dito ng stainless. Yan, stainless na hangiran. Yan. So, di ilan na lang po siya. Tapos, syempre, natutupi din po. Yan, para space saver, di ba? Tapos, yung pinakagilid niya sa polycarbonate. Tapos dito, may bintana, pinapalitan po ni client ng sliding window. So, sliding window natin is sa glass and aluminum, then reflective glass yung ginamit, kabilaan. Then, meron po siyang, syempre, window grills. Yan, may saksakan dito, outlet. May floor drain, then may faucet. Pagdating dito, nandito kasi yung pinaka-outlet ng kanyang septic tank. Yan, naglagay po tayo rito ng clean out. So, clean out stainless number 6. Pinaka main door natin, nagpalagay din po si client ng screen door. Yung screen door natin, full screen po ang tawag dyan. So ang advantage nito, pasok lahat ng hangin. Maganda po ilagay yung ganitong klaseng screen door kapag meron kang bubong, diba? Yan, panalo yan pagka ganyan. Ito yung pintura po ng ating sunblast, bali maroon, kung anong ginamit doon sa taas, ganoon na rin pababa. So makintab po yung ating mga wall kasi naka-acrylic emulsion to. Madumihan man, pupunasan lang. Okay, pasok tayo sa kanyang interior. Yan, sa main door, pinapalitan din po ni ma'am to ng solid wood. Yan, naka-natural varnish po siya. Yan, ang sukat nito 90 cm. Doon banda, 70 cm. Yan. Tapos, pinapalitan na rin po ng Black Series na lock set. So, ito is single deadbolt. Yan, tapos ito yung ating doorknob lever type. So lahat ng pintuan na makikita natin dito na swing door, meron po siyang door stopper. Yan o. Diba?
So hindi magkakaroon ng damage yung pader. Ito rin hindi tatama po dito. Pagka nag-avail kayo ng mga ganitong unit na tinurn over sa inyo, yung breaker niya siguro mga nasa 6 branches to 7, ganun, 7 branches. Yan pinalitan namin to. So marami na to, 2, 4, 6, 8, 9. So 9 branches to kasi nakahiwalay po yung para sa heater, sa mga aircon. Yan nakahiwalay na. Yung mga madalas uminit na mga appliances, nakahiwalay po siya. Tapos lahat ng mga ano po rito, switches and outlet, naka wide series para maganda tingnan na yung ganyan. Wide series. So una makikita nyo at mapapansin is yung cove ceiling. Ayan, ating cove ceiling. May center light siya. Modern light LED na yung ginamit namin dito. Then strip light. Then napapalibutan po siya ng mga pin light. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Isa po pala to sa pinakamagagandang ginawa namin na bahay dito sa Lumina. Ayan, kaya papasalamat ako kay client owner dahil binigyan niya kami ng opportunity na gawin yung dream house niya rito. Pagpasok po sa main door, nandun yung kanyang TV console. Ito po yung kanyang TV console. So gawa po sa WPC dark chocolate. Yan, walnut yung kulay po ng WPC. Tapos meron po siyang swing door po dito, cabinet. Yan. Yan, cabinet. Tapos sa baba may dalawang saksakan. Meron lang po kayong mapapansin dito na dalawang kulay ng ating outlet. Yung outlet po na yon ay para sa 110. Tapos yung dito naman is 220. Kasi si ma'am is galing po sa ibang bansa. Mag-uuwi po siya ng mga appliances na 110. Kaya nagpasadya siya ng 110 at saka 220. Hindi nyo na po pala kakikitaan po ng kable ng internet to. Kasi tumagos na po yan dito sa pader. Tapos tatagos na po yan doon sa taas. So sa iba po kasi nagpapakabit po ng kable ng internet. Dito po kinakabit yan sa pader, pinagagapang. So sa atin nakaplano to bago magpalagay po ng internet. Halos kompleto na nga. Meron na nga po pala siyang TV Plus. Tapos may internet modem na rin. Ayan, TV. Yan, kompleto na. Ito na lang yung makikita natin dito. Oh, ang ganda. Tapos yung pinaka sofa niya. Ayan. Living area. Sa mga windows nga po pala, siya nga po pala ay naka-Korean blinds. Ito yung combination color ng Korean blinds. Ayan. Gray. Gray. Bali, dual color. Ayan. So stone gray at saka yung pinaka dark gray. Yan yung combination color ng window blinds. Bali si ma'am, hindi ko alam kung kanina siya nagpasadya nito. Bali pasadya po ni client to. Kinuha po talaga yung sukat. Ayan. Ganda. Sa mga walls, ang tawag po sa pintura na yan is tinge of gray. Yan, tinge of gray po yung finish. Yan ang mga pader. Sa cove ceiling, ganoon na rin, tinge of gray. Yan, PVC panel nga po pala ito. Yan, nandito sa center ng cove ceiling natin. Tapos sa tiles na ginamit natin, isa 60 by 60 na tiles. Ito yung pinaka-design niya. Yan. Yan, sa staircase below, meron po tayong storage din dito. Gawa rin po ito sa WPC. Yan, mga inabutan pa natin ibang mga gamit dito. Sa ilalim naman po ng hagdanan, meron po siyang 30 by 60 na wall accent. So, tiles din po siya. So, gumamit po kami lahat dito. Lahat ng pin light dito is tricolor. Gumamit din kami ng track light dito. Dito banda. Saka dito sa may landing. Yan. Tapos kung ano po yung tiles na ikinabit ko po rito, ganun din yung ipinakabit ko rito banda. So, ang likod po nito is sa TNB. So, paakyat na po yan sa second floor. Yan, meron din po siyang bar counter. Bar counter niya. Pendant light. Yan, ang ganda ng pendant light. Yayamanin. Tapos, dito is WPC. Walnut or chocolate brown. Tapos, naglagay po tayo ng wine rack. Dito din, space for wine rack. Tapos dito, ayan, palagay po si ma'am dito ng bracket ng wine glass. WPC rin po yung nakalagay dito. Pinaka bar counter. Ito sa corner area, dito po namin nilagay yung dining table. So 6-seater po ito. Tapos yung pinaka ceiling po natin dito, parang cove ceiling din siya, pero wala na po siyang
Wala na po siyang strip light. So plain. So tambol lang po na meron pong mga pin light. Yan. Tapos nagpalagay rito si ma'am ng French type wall mirror na black series. Yan, para mas lalo lumuwag po yung bahay. Yan, mga bar tool. Okay, sa kitchen tayo. Yan, gas range. Then aluminum kitchen cabinet set. So powder coated white with smoke glass. Ayan po. Tapos dito, PVC panel with cornisa. Ayan, PVC panel. May exhaust fan. May mga pin light papunta po rin. Ayan. Nandito yung gas tank. Ayan na. Exhaust. Ano pala? Rain hood. Ito yung exhaust. Ayan, nice ko na yung mga gamit ni ma'am dito. Mga dating nakakarton po ito. Ayan na. Yan din dito. Uy! May pagkain na. Yan. Tapos ito yung kanyang nauuso na ano. Ano? Nauuso po na ano ngayon? Ano tawag doon? Kitchen sink. Ayun. Kitchen sink. Paganda ko. Refrigerator. Hindi pa hindi pa nakasaksak. Yung brand new Toshiba Japan quality. Ayun. Pull out basket. Tapos dito nagpa-additional si ma'am ng storage. Camera din po rito. Dami pwede ilagay rito sa likod ng bar counter pababa. TNB. Yan, TNB dito sa first floor. Kung mapapansin nyo, iisa lang po yung PVC panel na ginamit dito. Ayan, halos sa pareha lang po rito sa pinaka living area, kitchen at saka dining area. Yan, gray. Cornisa. Tapos yung ano niya po, isa tricolor. Yan, tricolor po yung pin light. May heater. Yan, may mirror. Basin lavatory. Tapos brand new po yung ano nito. May heater. Tapos kompleto, may towel holder. Tapos nagpalagay po si ma'am sa amin ng shower curtain. Ganda. Gawa rin po pala sa sliding door. Ito ang ating pintuan. Sa aluminum. Yan o. Pintuan dito sa TNB. Akit naman tayo sa second floor. Yan. O no. PVC panel din po na gray. Yung ginamit po namin dito, kaning ginamit lang po namin dito sa may, sa may first floor. Tapos pag akit mo, yung wall cladding, WPC. Tapos naka-cornisa po. Ito, bali 2 kwarto po to. Solid wood mahogany yung ginamit namin dito na pintuan. Tapos naka-natural varnish. Meron na lang po akong pinapahayos kay Kuya Dindo rito. Switch at saka outlet po ito. Yan. Yan yung ilaw niya. Tapos may altar dito. Ngayon, kung sakaling magkaroon ng second floor po itong slab na ginawa namin sa likod, pwedeng gawing access yan, pwedeng gawing pintungan. Titibagin po yan. Yan, pwedeng maging dahanan papunta po rin sa likod. Same lang po na ginamit na Korean blinds. Ito yung first room. Yan. Bali nagpagawa po ng double deck dito si client. Kami po yung gumawa nito. Tapos yan. Yan bali sukat double size. Bali ano po yung parang 120 by 120 by 8 feet. So 4 feet by 8 feet yung sukat nito.
bubuksan natin. May slab na ginawa natin dito. Yan, bali may ano po siya, may sukal oh. Tapos yung mga dati niyang bakal na nakausli, hindi na po namin tinanggal po yan. Yan. Tapos dito sa floor slab, wala pong nakalagay na kahit na ano rito. Yung kagaya na, yung may makita kayo nakausli na PVC, so plain lang po siya. Yan, marami rin ginawa po rito para hindi po mag-penetrate yung tubig papasok po rito sa loob ng extension. Tapos ito, naka window grills. Yan. Tapos pinapalitan ni ma'am ng ano to, sliding window. Dito si Kuya Dindo, ayusin niya na lang yan. Saglit na lang sa kanya yan. Tayo sa pinaka master's bedroom. Yan, tricolor pa rin po yung ilaw na nilagay natin dito. Yan, naka PVC panel. Yan, may aircon. Tapos may closet. Yan, ito yung princess bed ni ma'am. Bali, hindi na po muna namin ginagalaw yung mattress sa ilalim, pero hindi yan para dyan. May closet din po dito. Yan. Tapos dito yung CR. Ayan, CR natin. Yan, kung ano yung design sa baba, ganun din po dito sa second floor. Ayan, lahat naman ng CR or TNB lagi may exhaust fan. Kasi kulob na, wala naman na pong ventilasyon. Napalagay lang po siya ng bracket. Ayan, wall mirror. Bagong water closet bidet. Tapos yung mga water line po nito, yan, nakaplano na po yan doon sa baba. Sliding door din po ito. Ginawa namin dito. Yan. Yan, pinapalitan na lang po ni Kuya Dindo ng outlet and switch po yan. Kasi combination po yan eh. Yan, tapos okay na. Ibabalik na lang yung pinaka-outlet cover niya. Bali ito, tapos na po tayo rito. Ito nga po pala yung kinalabasan ng finish outcome ng kanyang renovation. Kaya ito, maraming salamat po uli kay client owners sa pagtitiwala. Yan, dito po sa buong tropa, tsaka sa amin. Diba? Ganda ng bahay ni ma'am. Yan, napakasimple, 64 square meter lang, pero ang ganda ng kinalabasan. Yan, mamaya babalik tayo rito. Bubuksan natin yung ilaw para mapakita sa video kapag gabi ano yung itsura niya, di ba? Ayan, gabi na. Bumalik po tayo rito para maipakita rito sa video yung ambience po ng unit kapag nakabukas po yung mga ilaw. Yung mga pin light nga po pala na ginamit dito, bali tricolor siya pero may blue light. Yan, bali yung ilaw po dun sa pinaka eaves, dun sa second floor. Yan, meron din po siya hanggang dito. Yan o. Hanggang likod po yan. Yan, liwanag din o. Bubuksan naman po natin yung blue light po na itsura. Ito naman yung ambience niya kapag yung blue light yung nakabukas. Diba? Tamang chill lang sa loob. Wow. Bali mga karos, hanggang dito na lang po yung video natin. Ayun, sa mga nakagusto nga po pala ng video, huwag po kalimutan i-like at paki-share na nga rin po pala. Ayun na. Pasok ulit tayo dito sa loob. Yan, paki-share na lang po ng video para mapanood din po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga OFW. Yan. Sarap sa mata. Saka mukhang malamig sa mata.
Bali mga karos, yung price range nga po pala nito, yung renovation na ginawa namin dito ay hiwalay po yung labor at yung materials. Pero pagka pinagsama po natin, mahigit sa 1 milyon po ang ginastos ni client dito. Yan. Okay na po tayo. Bali, kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan. God bless po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po ulit kay client owner. Yan. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.